Isang paalala, ang video na ito ay ayon lamang sa aking sariling pananaliksik. Hindi ko nais na pilitin ang sino man na maniwala sa videong inyong matutunghayan. Kung hindi kayo kumbinsido sa mga impormasyon at taliwas ang inyong paniniwala sa kaalamang aking ilalahad, maaari kayong gumawa ng sarili ninyong pagsisiyasat para sa inyong kakontentuhan. Ang videong ito ay gabay lamang sa mas malalim na kaalaman at pag-intindi at hindi gawa ng isang profesional. Naniniwala ako na malaya tayong magbigay ng opinyon at suhestyon bilang malayang mamamayan ng Pilipinas. Maraming salamat po. Marami sa mga kababaihan na nangangarap na magkaroon ng Prince Charming, mestizo, guwapo, matipuno, matapang at higit sa lahat ay mayaman. Isang knight in shining armor na nakasakay sa kabayo at handang iligtas ang kanyang iniibig kahit buhay pa nitong kapalit. Marami din sa mga kababaihan ang nangangarap na makakilala ng prinsipe na mag-aahon sa kanila sa kahirapan at magpaparanas ng buhay ng isang prinsesa sa loob ng palasyo na mala Cinderella. Never pay for Wi-Fi again. InstaBridge is a free app with 20 million Wi-Fi passwords all over. Pero ang lahat ng ito ay tila sa panaginip lamang nangyayari at mapapanood lamang sa mga fairy tales. Dahil ang katotohanan, napakaliit lamang ng tsansa na makapangasawang isang babae ng isang prinsipe o hari sa panahon ngayon. Sa nauna ko ng video ay akin ang naitampo ang tungkol kay Ayen Moonji, ang Pinay na naging prinsesa ng Brunei na mula taong 1995 hanggang 2002. Pero ang kanilang story ay hindi naging happy ever after dahil mismong si Ayen ang nag-file ng diborsyo sa Brunei Court dahil sa hindi na nito kayang tagalan ang lungkot at depresyon na kanyang nararamdaman mula nang tila pinagsawalang bahala siya ng kanyang asawang prinsipe. Naging bunga ng kanilang halos 7 taong pagsasama ang kanilang nag-iisang anak na lalaki na si Hassan Kiko Bolkiah, ang pinatay na namumuhay ngayon ng payak at malayo sa komplikado at konserbatibong kaharian ng Brunei. Sa kabila ng paghiwalay nila ng prinsipe, naging mabuti pa rin naman umano ang pakikitungo nito sa kanya. Nagkaroon sila ng mga pagkakasundo para sa kanilang anak na si Hassan Kiko Bolkiah. Si Hassan ay may dugong bughaw at hindi yun maiaalis sa kanyang pagkatao. Subalit hindi siya matutulad sa kanyang mga pinsan mula sa royal family na bantay sarado at maraming mga bagay ang ipinagbabawal na gawin nila. Hindi man sa palasyo ngayon nakatira si Hassan, itinuturing pa rin siyang may dugong bughaw na maaaring pumalit sa hari ng Brunei sa mga susunod na henerasyon, yun ay kung buhay pa ito. 29 na taong gulang na ngayon si Hassan at may sarili ng hangarin sa buhay. Noong magkaroon ng pandemya sa Pilipinas, napabalitang si Hassan ay nanatili sa kanyang ina na kasama nito pati ang mga anak sa bagong asawa ni Ayen na si Franco Laurel. Si Hassan ang ika-22 sa linya para sa trono. Ang kasalukuyang sultan o hari ng Brunei ay si Hassanal Bolkiah, 78 taong gulang, at ang mga sumusunod sa trono o maaaring sumunod sa trono sa lohikal na pagkakasunod-sunod kung mamatay man ang sultan ng Brunei, si Crown Prince Al-Muhtadi Billah na ipinanganak noong 1974, ang panganay na anak ni Hassanal Bolkiah sa kanyang unang asawa. Kung mamatay man ang sultan ngayon ng Brunei, nasa 21 mga prinsipe pa ng Brunei ang maaring umupo sa trono bago si Hassan Bolkiah. Pero ayon kay Hassan, hindi umano nito pinangarap na magpatakbo o maghari sa isang bansa. Ang nais niya ngayon ay normal at masayang buhay sa piling ng kanyang mga minamahal. Hindi man naging happily ever after ang kwento ng kanyang ina at ama, hindi naman siya pinabayaan ng mga ito at sinuportahan ng prinsipe sa kahit anong nais nitong gawin sa buhay. Makikitang aktibo si Hassan sa kanyang Instagram account. Doon din makikita ang kanyang kasintahan na tinatawag pa niyang Dedka, salitang Russian na nangangahulugang baby sa Ingles. Makikita sa post sa kanilang mga Instagram accounts na parehong nag-enjoy ang dalawa sa kanilang mga buhay ngayon. Sa mga hindi nakakaalam, si Hassan ay mahusay din na martial artist pagdating sa boxing at Muay Thai. Mas pinili ng prinsipe ang payak at pribadong buhay sa kabila ng pagkakaroon nito ng dugong bughaw. Hindi man naging malinaw kung ano ang kanyang mga naisin at hangarin sa buhay, pero makikita natin na masaya siya sa kung ano man ang tinatamasa niya sa kasalukuyan. Pero alam nyo ba,
Bukod pala kay Ian Mujni na isang Pinay, may mas nauna pa palang Pinay ang bumihag sa puso ng prinsipe at ito ay si Evangeline Chodoro del Rosario. Noong siya ay magpakasal sa kanyang asawa na noon na prinsipe na si Jeffrey Bolquia, ang kanyang pangalan ay ginawang Puan Fatima binti Abdullah bilang pagsunod na rin sa kanilang tradisyon at relihiyon. Naging pribado ang detalye ng pagkatao ni Del Rosario at wala itong gaanong impormasyon na naitala sa internet. Hindi din naglabas ang kaharian ng kahit anong detalye tungkol sa kanilang naging kasal noon kahit pa ang mismong petsa ng kasal. Sa kasalukuyan, pribado din ang buhay ni Del Rosario at wala akong makitang kahit anong impormasyon tungkol sa kanya. Kung buhay pa ito, patay na. Pero kung gaano kapribado ang buhay ni Del Rosario ay siya namang kalantad ang pagkatao ng kanyang mga naging anak sa prinsipe. Sa pagsasama ni Del Rosario at Jeffrey Bolquia, biniyayaan sila ng 3 anak na kapwa may dugong Pinoy, 1 lalaki at 2 babae. Ang lalaki ay si Buddy Del Rosario. Nahilig si Buddy sa musika at ito na nga ang kanyang pinagkakaabalahan noon pa man. Bukod sa pagiging bokalista ng Pinoy horror rock band na Mr. Bones and the Boneyard Circus, kilala din siya bilang si Bones Frankenstein. Ang kanilang banda ay nakatuon sa mga aggressive, gothy, psychotic, circus gritty, theatrical macabre at metal rock na klase ng mga musika. Noong mga nakaraang taon, ang rockstar frontman ay nagkaroon ng 4 na taong relasyon sa rockista din / actress na si RC Munoz. Noong maghiwalay ang parehong rockista, nagkaroon pa ng punto ng kani-kanilang mga rock band ay nag-aagawan para sa Mixed Music Awards 2018 for Rock Video of the Year. Sa ngayon ay ganap ng ama si Buddy sa kanyang anak na si Malena mula sa non-showbiz girlfriend nito. Bukod kay Buddy, 2 pa sa mga anak ni Del Rosario sa prinsipe ang palaging laman ngayon ng mga balita, lalo na pagdating sa fashion industry at socialites. Si Samantha Del Rosario na may ibang pangalan bilang si Samantha Rachel ay ang panganay sa 2 babaeng anak ng prinsipe kay Del Rosario. Ipinanganak siya noong 16 ng Desyembre taong 1998. Lumaki siya at nagkaisip sa bansang Brunei pero nagtungo siya ng Los Angeles sa Amerika upang magtapos ng kanyang secondary education habang umuwi din siya sa London at sa Pilipinas. Si Samantha ay nakilala noong siya ay gumanap na Kai Mendoza sa American-Filipino crime drama na Almost Paradise mula taong 2020 hanggang 2023. Taong 2020 din ang simulan ni Samantha ang sarili nitong clothing line na mga ready-to-wear collections na siya mismong nagdisenyo. Ayon sa kanilang website, nagsanay ng fashion designing si Samantha sa Fashion Institute of Design and Merchandising sa Amerika. Busy man si Samantha sa maraming bagay, mas prioridad pa rin ito ang pagiging isang fashion designer dahil ito umano ang mas nakapagpapasaya sa kanya. Ilan sa mga sikat na tao na kanya nang dinamitan gamit ang kanyang sariling mga gawa ay gaya na lamang nina Ann Curtis, Liza Soberano, Nicole Anderson, Kiana Valenciano at marami pang iba. Sa ngayon ay kasal na si Samantha sa football player na si Anton Del Rosario at meron na rin silang dalagitang anak. Ayon noon kay Samantha, na love at first sight umano siya kay Anton noong minsan silang magkatagpo taong 2016 sa isang bar sa Makati. Sa ngayon ay masaya si Samantha sa kanyang buhay sa piling ng kanyang asawa at anak. Hindi man siya namumuhay ngayon sa palasyo kagaya ng isang tipikal na prinsesa, masasabi nating kasalukuyang mala fairy tale ang buhay ng tinatamasa niya ngayon dahil sa dami ng kanyang mga tagumpay sa buhay at sa pamilya nitong mapagmahal at palaging nakasuporta sa kanya. Samantala, ang bunsong kapatid naman ng babae ni Samantha na anak din ni Del Rosario kay Jeffrey Bolquia ay nagngangalang Carmina Clarice o mas kilala sa pangalang Casey Del Rosario. Siya ang mukha ng isang London-based makeup line. Madalas din siyang makita sa mga litrato na kinuna ng photographer at visual artist na si Mark Nicdao. Si Casey ay nag-aral din ng fashion at fine arts at kagaya ng kanyang ate Samantha. Mahilig din sa fashion si Casey kahit noong bata pa lamang ito. Ginagamit niya ang kanyang mga social media accounts upang ma-promote ang kanyang mga fashion styles at ipakita ang kanyang modern day kind of styling. Madalas sa Pilipinas naglalagi si Casey kasama ang kanyang mga pinsan at mga kapatid sa kanyang ina. Noong pagpasok pa lamang ng taon, naging usap-usapan si Casey dahil isa siya sa mga mas nagpa-royal sa kasal ng usap-usapang bachelor noon sa bansang Brunei na si Prince Abdul Mateen kay Anisha Rosna.
Ngayon ay parehong abala ang dalawang prinsesang ito sa mga buhay na kanilang pinili. Malayo man sila sa konserbatibong pamumuhay sa kanilang palasyo sa Brunei, malaya naman silang gawin ang kahit anong naisin nila at nagpapakatotoo sa kanilang sarili. Masasabi nating sila ang mga prinsesa ng makabagong panahon.